sabay nagising ako. Ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko sa gagawing Zoom sa darating na linggo, assignment natin lahat kung paano nga, see you soon. Ano yung sabihin nun? Ano yung sabihin nun? Maiksi lang yun. Isip-isip din pag may time. Babes, isang halik mo lang. Sunod nun. Ano ibig sabihin nun? Maiksi lang yun, di ba? Ano yung sinabi? Paano mo may paliwanag ng pag-ibig ay nakinabangan kahit sa kalititang bagay at may dumaan na lalaki na nagsasabi, you are the great man, you saved the planet. Wala nga pag-isip? Na-explain naman ni mo na, Brother Love Ness. conquers all. Love is the greatest. Lovable. Okay din si Yara. The greatest lovable. Kanta yun Ha? Biglang ipaningot si GR ba? Tubag siya pero paningot Ha? So, dyan yun natin Galing talaga ng Diyos, Tsaka galing ni Miss K ba? Nalit gitu siya. Pero huli na ito nga mensahe, di ba, Miss K? Hindi, meron pa man, Brother Ness. Meron pa, Oo. Pero sa ibig sabihin, huli ito sa paliwanag ko. Ito yung sinasabi ko na itong mensahe na ito, ipinaliwanag ko na kanina. Di ba sinabi niya na dumaan na ang lalaki? Sino yung nagpaliwanag kanina tungkol doon sa kalitliitang bagay na makinabangan? Yung universal love. Yun yung sagot nun. Di ba? Ano yung universal love doon? Yung makinabangan ng lahat. Yung sa habang nabubuhay tayo, ano ba ginawa natin sa pangaraw-araw, naisip ba natin na kumakain tayo ng saging, hindi natin itapon sa kung saan dahil maaaring may madulas at mabagok, di ba? O may tinatapon ng plastic o bote kasi pag napunta yan sa ilog, nakakasira ng kalikasan. Yung bundok, hindi natin yan sirain dahil nilikha ng Diyos siya para sa atin. Yun yung lahat na yun. O, ngayon, pag ginawa ng tao yun, di ba? Na-save natin ang mundo na hindi tayo mapapahamak. Di ba? Yun yung sinabi niya na you're the great man, you save the planet. Kasi yun yung nga paliwanag ko Nandoon na yung sagot sa una. Di ba? Tulog-tulog kasi kayo Ha? Yung nasabi ko na nga sa inyo, universal love, yun yung applicable na anong ibig sabihin ng ang Diyos ang pag-ibig. Di ba? Ang Diyos ang love. Inagit ko na sa una, ang universal love na ma-applicable sa lahat na malit na bagay. Ito yung mga bagay na kalitlitang bagay na makinabang tayo lahat. Na ang lahat ay pakitunguhan natin na may buhay tulad natin. Mahalin natin ang mga bagay na ito dahil itong nilikha ng Diyos para sa atin. Pag ginawa natin to, walang Diyos na magpabaya sa atin. Lahat tayo makinabang. Hayop man, makinabang. Kahit liitang bagay, makikinabang. Dahil pinangalagaan natin walang sumisira sa nilikha ng Diyos. Halimbawa ko sa inyo, yung bahay natin na ginawa natin para protektahan ang pamilya natin, walang kahit sinong sumisira doon. Meron bang mapapahamak? Wala. Katulad din sa nilikha ng Diyos na inilagay niya lahat ito sa mundong ito dahil para makinabangan sa nilikha niya. So dahil binangalagaan natin, kinilala natin na may Diyos tagapaglikha at tagapagligtas, kaya minahal natin itong mga bagay na ito dahil alam natin para sa atin ito. Pag nakita ng Diyos ito na gawain ng tao,
Sino makinabang? Tayo din. Sino pa nakinabang? Ang Diyos mismo. Kasi siya yung may gusto nagawin mo to para makinabangan ninyo. So kung ikaw may nilikha kang isang bagay na pinangalagaan ng ibang tao, di ba natutuwa ka? Kasi pinangalagaan niya, minahal mo ang mga bagay na yon na pinagkaloob mo sa isang tao, nagpatunay na mahal mo ang isang tao, pamamagitan ng pagmamahal mo doon sa mga bagay na ibinigay mo sa kanya. So natutuwa ka. Di ba? So ganun din ang Diyos. Nakikinabang ang mga bagay na sa paligid natin, nakinabang nilikha ng Diyos na hindi nangasira, nakinabang din tayo kasi nakinabangan natin, nakinabang din ng Diyos kasi yun ang gusto ng Diyos sa tao. So, pag nangyari yon, you save the planet. We are the great people. We save the planet that belong to us. Di ba? Yun yung sinasabi kong kaligtasan. Na pakitunguhan natin ang lahat ng bagay na sa paligid natin. Tao, hayop, o bagay man. O, di ba? Make sense ba sa inyo? O hindi? Yes, Brother Nars. Thank you. Yes. Malinaw ba? Malinaw, crystal clear. So yun. Dumaan nga isang lalaking dumaan. Sino yung dumaan ng paliwanag? Ako yun. O, di ba? Tapos na ako magpaliwanag. Sasabihin dapat ninyo, you are the great man, you save the planet. So yun din yung Diyos din. Pag ginawa natin ito, purihin din tayo ng Diyos na tayo ang tunay na niwala sa Kanya. Dahil ang mga nilikha niya na ipinagkaloob sa atin ay pinangalagaan natin at minahal natin tulad natin na may buhay. O, di ba? So purihin natin ang Diyos. Dahil pipuri din tayo ng Diyos kung ito yung ginawa natin. Okay kayo? Thank you, Brother Nars. Tahimik kayo? Ha? GR, malaki ang isi pero paningot Minsan lang ang tubag, pero paningot. Ha? GR. Paningot, kuya. Pag lamos ko si GR kung may tubig, ha? So, yun yung sagot doon sa love. Ang Diyos ang pag-ibig. So, alam na niyo, huwag niyo kalimutan yan. Pag Diyos ang pag-ibig, universal love ang kailangan natin. Kung love ng definition na different kinds of love, so many definition of love, bahala kayo kung anong love yung gamitin niyo. Kung kayo ba na love o ano ba. Pero sa Diyos, kung Diyos ang pag-ibig, universal love ang kailangan ng tao. At iyon ang kailangan ng Diyos. Na lahat na makikinabang, kalitlitang bagay dito sa paligid natin, makikinabang dahil sa love na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At ang love na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, na binigyan tayo ng kalayaan, gawin natin ang lahat ng bagay, kung ano yung tama, na makikinabang ng lahat. Tandaan nyo yan. Baka di nyo narinig sa school yan, universal love. Dito sa akin yung narinig yan, universal love. Any question? No question. So, erase the doubt of clouds in your mind. You can ask question. Wala tag-ulan day. Uy. Tag-ulan day kay namay day dag-om. Ha? Sabay tingin ko si Kid sa taas ba? Yung ributas sabi, uy, para mag-day dag-om. Okay? Meron pa bang, may tanong ba? May tanong ito ko sa lab. Baka nabigo kayo sa pag-ibig. Itanong ninyo kung bakit kayo nabigo. Pwede itanong sa akin. Sasagot ko sa inyo kung bakit kayo nabigo. Bigo sa pag-ibig. Ikaw dyan, bigo ka sa pag-ibig, di ba? Ha? Na. Ha? Oo. Nabigo Oo. sa una. Wala na. Sa Ano ko una. nag-enter-enter? Wala, hindi ka nag-enter.
Ang nag-enter kay basin mo. Ingon na sa nga. May ka-video call na may pinakitang ano. Ah, sa Polkano. Di ba? Nakauyab ka lang sandali, giborgan ka na dayon. Madakpan na sa ta, madakpan. Ay. Wala diyan, wala kang may lihim talaga, no? Wala gid. Wala gid kayo matago, may malihim. Walaan man gid. Kaya gibinuo ng Diyos talaga yung paniwala ninyo para sino ba nakakalam sa ginawa ninyo. Swerte kayo na binigyan ng mensahe na totoo para mabuo ang paniwala ninyo. Kasi kung wala yon, paano na patunayan na mayroon akong power of mind na makakita ako. Kung mayroon mang mensahe sa inyo, pasalamat kayo. Dahil kung wala, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na iligtas kayo. Oo, sakto na. Di ba? Ano na kadali yun? Pag nagpakita nga ng Diyos kung anong meron sa inyo, anong klaseng tao kayo at ano pang nagawa ninyo, pasalamat kayo. Patunay lang yun na mahal kayo ng Diyos at gusto pa rin ng Diyos. Hindi kayo masama doon sa napapahamak. Gusto niyo na maligtas kayo. May panahon pa para magbago. Marami dyan ang harap na magkaroon ng mensahe. Pero hindi nagbibigay ang Diyos. Isa napipilit ko pa. Pangatlong hingi ko pa sa kanila magbigay. Sabi niyo na lahat iligtas. Hindi po totoo yan. Ang Diyos pwede magligtas, pwede hindi. Depende sa mo paniniwala at paano ka nagitungo at paano ka humingi ng kapatawaran. Ito ba'y taos puso mong gagawin na wala ka namang sinabi pero sa puso mo lang sinabi mong gagawin mo talaga. Doon ka nakikita ng Diyos na ginawa mo yon na walang kapalit, ginawa mo kasi talagang gusto mo mabago, alam ng Diyos lahat yan. Wala tayong may tago. Una ninyo ng base ang mga nagagawa ko. Walang kahit sino. Tingnan nyo yung sinabi ng Diyos na isisingit kita dun sa flight ko. Kita nyo yun, nasa bahay pa ako yun, gabi panagini pa yun. Kasi stranded. Isisingit kita, yun ang mensahe. Yung sinabi ko sa inyo na papel na isisingit doon sa parang lagayan ng mga papel na kabinet. So kung mabasahin ko yon, dahil stranded ang mga pasahero, isisingit niya ako para matuloy ako sa krusada ko. O di ba? Sa daming na stranded noon, 24 pa, 28 kami sumakay. Pagdating namin sa airport, nakapila kami, yun ang lumabas sa bibig ng attendant doon sa ticketing doon sa front desk. Anong sinabi? Sir, okay ba sa'yo, sir? Isingit kita. O, di ba? Hindi pa ako napunta ng airport doon. Yun ang words na binanggit ng Diyos. So nakikita ng Diyos, pagdating sa araw na yun, sa oras na yun, pagpunta ka doon, yun ang babanggitin ng babae. Hindi pa niya binanggit yun. Bakit binanggit na ng Diyos yun? Naisingit ako. Kasi alam niya na yun talaga ang babanggitin ng babae sa akin. Naisingit ako para makarating sa krusada. O diba? Yun yung gabay. Nakikita ng Diyos kung anong mangyayari. Walang kaibahan niya doon sa May 22 pa lang na naginip ako. Ang sabi ng Diyos, pabalikin kita sa Australia. Nakakahiya naman sa iyo na wala akong ginawa. O diba? O yan, misay tweet, nung COVID yan. Tinawag ko sa kapatid ko yan kay Dudoy na may misay ang Diyos na pabalikin ako. Hindi ko kung hindi ako nagkamali, May 22 o 23. Yun yung araw na yun. Wala pa akong ticket. Tumawag ako kay MJ, sabi ko na, may mensahe na mabalikin ako, ayusin mo ang ticket. So, inayos ni MJ. Yun yung tumawag si MJ sa Australian Embassy. Walang flight, walang available. Tumawag siya sa airline, walang available. Sabi ni MJ, walang available pa for fully booked.
Sabi ko, dito na lang ako sa Manila na. Bahay natin. Kaysa meron daw sa Brisbane. Mag-lockdown. Mag-quarantine ako. 14 days. Plus 14 days sa Sydney. Di 28 days. Sabi ko, dito na lang ako sa Manila. Kasi ganun din eh. Mahaba ang quarantine. So, yun ang namin, usapan. Wala akong ticket ha. Pero sa 23, meron ng room number ang binigay. Sabi nga pabalikin. May senaryo yun eh. Yung mensahe na yun. So, merong number na ako. 19 man siguro yun. 019 ba yun? Ang number. Pagka 27 ng gabi, may tumawag sa akin sa phone. Ano sabi, i-confirm namin sa Lalo kung i-grab mo yung availability ng slot bukas sa flight. So, 28. Yan namin lalakarin doon. Pupunta pa sa munisipyo, kukuha pa ng sa Department of Health. Maraming lalakarin. Sabi ko, Sisi, kunin ko yan. So, yun. Tinawag ko si MJ. Kausap nila si MJ. So, mayroon akong ticket. So, pagka umaga ng 28, pumunta ko ng barangay, pumunta ko ng munisipyo. Nilakad ko lahat. Hanggang alas 12 natapos ko. Pinasingit pa ako doon sa munisipyo para mauna ako kasi malayo pa. So, sa mga 12, pumunta ako ng airport kasi ang flight ko alas 8 man siguro yun. Hanggang alas 9 ng gabi. So, ang daming dadaan ng checkpoint galing sa bahay. 4 na checkpoint yata yun o 3. So, ngayon, papunta ko sa airport. Lahat ng may namin checkpoint. Tuloy-tuloy kami, hindi kami pinara ng checkpoint. Nagsalot lang yung mga pulis doon na dinadaanan namin. Oh. Pagdating namin sa airport, yun yung pibala din na encounter ko na meron akong kausap na taga Laguna na 5 days pa na siya nag-apply na hindi siya nabigyan kasi fully booked ng araw. Kaya doon siya sa Brisbane mag-quarantine. Pero ako, that day before pa, 27, nilakad ni MJ, tapos siya 5 days before. So, ibig sabihin, may 27 minus 5, 22 pa lang. Di ba? 22 pa lang, nag-apply na siya. Hindi siya nabigyan. Pero ako, 1 day before, nabigyan ako. So, iba talaga yung paano na siyang kumilos. Ngayon, mayroong number na ako sa 22, 23 sa panaginip. Ngayon, pagdating namin sa Sydney, guardiado kami, punta kami sa hotel. Doon ang malaking himala. Kasi ang room number ko, kung ano yung room number doon sa panaginip ko ng May 23, posible naman, nagkataon na nasakto yun kasi nasa 19th floor ako. Ang room number ko, 19. O isipin niyo yun. Wala pa akong ticket ha. May 22 pa, May 23. Ang mensahe na ito yung room number ko. O wala pa akong ticket. Marami pang consequences doon na mangyari. O, maaari namang hindi ko 19 talaga sa dami ng room number. Bakit sa mensahe, room 19? Tapos andun ako sa 19th floor. Ang ko na room number, 019 man siguro yun. So isipin niyo yan. Paano nagkatugma yun? Libre pa ako. 3,000 ang quarantine fee pagkatapos. Pero ako libre pa. Pagkatapos kung mag-quarantine na 14 days, after 3 days, may bayad na 3,000. Kaya sabi nung Australian dito, yung lucky nurse, na libre ka pa, may bayad na ngayon.
So marami pang himala doon, pagkatapos doon, marami pang nangyari na himala. So doon pa lang, makita natin na may Diyos talaga na gumawa ng paraan o nagagabay sa atin kung tayo ito ay naniniwala. Hindi lang yun, marami pa. Marami na akong na-share sa inyo na ginawa ng Diyos sa buhay ko. So ito yung sinasabi ko sa inyo na totoong may Diyos na buhay. Hindi lang ninyo kayang patunayan kasi may nyo nakausap ang Diyos eh. Pero sa akin mismo, marami. Eh yung talang sinabi ko sa inyo na doon sa casino, pag sinabi ng Diyos na yung machine na yan, eh, may ganyan mahulog. Sino ba makakaalam nun? Eh, pero sa akin mismo, di ba? Bakit sakto ng machine na yan? Na bakit nakukuha ko yan? 10 grand nakukuha ko, hindi mahigit pa nga siguro. Walang nakakaalam yun. Kung yung machine na yan, may grand yan, mahulog. At napatunayan ko na totoo ang sinabi ng Diyos kasi nakuha ko talaga. Oh, marami ng casino. Hindi nila alam kung saan. Di pa nga sila nanalo. Marami ng casino dyan. Never pa nakakuha ng grand. Pero ako ng casino ako, ito lang ginamit ako ng Diyos. Na sabi ko nga sa inyo na ang mga nakuha ko, ginagamit ko doon sa mga ginawa kong kursada. Kaya madali sa akin na magbigay ng anong panggamit sa tao, yung kinakain ng tao, ano yung pamasahe na minsan nagbigay ako, yung may mga nagbibigay ako ng kung ano-ano doon sa mga tao na puntahan ko. Madali kasi doon ang gagaling yun. Di ba? Doon pa lang nakita ninyo hindi basta-basta yan. Tapos yung bula sa roulette wheels na hindi pa ihagis, alam ko na kung saan lulundag. Masabi ko na ang bula na yun doon lulundag, hindi pa nahagis siya na. Yung umiikot na lamisa ng casino na may number tapos yung umiikot pa tapos may bula pa, 3 ang maaaring yan. Paano mo malaman na doon sa lulundag? Doon makikita niyo kung gaano ka powerful ang parumay na ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon, ibalik natin doon sa kasalanan ninyo na kayo lang ang pwedeng nakakaalam sa ginawa ninyo. Bakit nalalaman ko yun? Kasi nandoon niya sa sinabi ng Diyos na power of mind eh. Kasi sinasabi niya, ang power of mind mo is powerful yan. Makakita ka kung anong meron sa tao. Pag sinabing anong meron, anong nagawa ninyo? Anong meron sa inyo sarili niyo mismo? Mas lalo powerful pag naging espiritu ka. O ito yung mga tinuturo ng Diyos na, o yan, may grand yan. Na espiritu ako, doon nakikita ko yun. O, sino nagsasabi nun? Doon sa espiritu ako, doon na ang Diyos nakipag-uusap. Doon na sinasabi na Diyos, oy, bukas makalawa, mayroong mangyaring lindol. Bukas makalawa, may mangyaring trahedya. Bukas makalawa, may pagkabusa ng kabaong yan. Yun yung sa Leyte mangyari yan. Kasi yun ang tubukan ko sinabi. Yung magkasunog niya sa Hawaii, ito yung mangyayari. Ang maligtas niya nalundag sa tubig. Ito yung sa panahon na espiritu ako. Ito yung panahon na nagipag-uusap ang Diyos na hindi pa nangyari. Sinasabi na niya, ibig sabihin powerful talaga ang Diyos. Kasi nakikita niya ang hindi pa nangyari at masabi ko na ito yung mangyayari. Di ba? Yung mga fishing sa bungero na wala kong kalam-alam sa Australia ako, pinakita ng Diyos na hinulong nila sa tubig. At yun din nangyari. Hindi, walang nakakaalam yan. Kung hindi sinabi ng star witness na si Patidungan, hindi masabi na tama ang mensahe ko, na mensahe ng Diyos na sinabi ko na hinulong nila sa tubig. Doon pa lang makita ninyo na may Diyos talaga na buhay. Bakit sa mga nagagawa ko? Sinasabi nyo, imposible. False prophet yan. Bakit yung mga panay nyo, hindi nyo nasabihan na false prophet? Kita ninyo, nagkalat ang mga video nila ng rape, molestya, pangluloko, panlilang. Tapos yung mga tinuturo nila, hindi mapatunayan, puro pangluloko, panglalamang. Di ba? Hindi totoo. Tapos sabihin nyo sila ang totoo. Hindi kayo ang may problema sa pag-iisip. Kaya kung mangutya kayo na mangutya, balik ko rin sa inyo ang pamangutya. Di ba? Ganun lang din yun eh.
Sabi ko na Diyos, wala kayong magagawin kundi mangutya na mangutya. Dahil babalik sa inyo ang pangutya ninyo. Dahil ako, tunay akong ginamit talaga. May kaya akong gawin na hindi magagawa ninyo. Sa boses pa lang, makapagaling na. Ang mabigat ito makita ko ng kung anong meron sa inyo. Ang mabigat to makita ko ng kasalanan ng tao. Ang mabigat to makita ko sa patay. Ang bigat to yung makita ko ng parating. Mas lalong mabigat yung binigay ng Diyos na makakita ako ng anong laman sa loob ng masin. Sipin niyo yun. So hindi ko nagagawa yan pag hindi sinasabi ng Diyos. Dahil hindi ako tao tulad ninyo na walang kayang gawin. Nagagawa ko yon at nangyari yon dahil sa Kanya. Pinapatunayan niya ng Diyos sa inyo ba na may Diyos talaga na buhay. Kasi sa inyo, dila lang sa inyo, bibig lang sa inyo na may Diyos. Bakit ko masabi yan? Kasi sa araw-araw niyo buhay, wala namang Diyos eh. Sa araw-araw niyo buhay, tingnan niyo sarili ninyo. Magsalamin kayo kung anong ginawa niyo sa buhay. Kung meron man Diyos sa inyo. Wala, di ba? Paano kayo makikitungo? Sa kasama niyo sa bahay, sa paligid ninyo, kaibigan ninyo, pakiusap ninyo, kung sino-sino mga kausap ninyo, sa mga alaga ninyo, sa mga tanim ninyo, kung anong meron sa paligid ninyo. Meron bang Diyos sa buhay ninyo? Wala. Hindi mga lang ninyo naisip na ang basura na yan, di magdulot ng kapamakan sa kapwa ninyo. Tatapon ninyo kung saan-saan. Di ba? Nakita lang kayo ng ipot ng manok dyan. Hinahayaan lang ninyo. Yung aso ninyo, kung saan-saan na lang magkalat. Aso ninyo yun. Hayaan na lang ninyo. Di ba lang yun linisin? Di ba? Mismo kayo, mismo nagkalat sa sarili ninyo. Chismis doon, chismis dito. Maghapon na lang dyan. Nakatunga nga. Nagipagpintuhan. Di ba? So matotal, matapos sa maghapon, walang Diyos sa inyo. Kasi, yung mga gawain ninyo ay taliwas doon sa sinasabi ninyo na may Diyos kayo na kilala. Kaya nga, ang tunay na kaligtasan, paniniwala natin sa Diyos kung paano tayo nabuhay sa pangaraw-araw natin gawain. Napakasimple. Kayo lang talaga ang ginawa niyo complicated o pahirap ang kaligtasan. Kayo lang talaga ang gumawa ng pahirap. Bakit ninyo na gawa yan? Kasi yun ang paniniwala nyo sa pare at pastor ninyo eh. Doon yun nakukuha yan. Kapag meron kayong narinig sa mga sinabi ko, nasabi ninyo, kung saan ako nagising, doon ako magpakamatay. Magbigti na lang kayo. Di ba? Tali yung ng pare ninyo, abito. Para mamatay kayo. Di ba? Alam niyo magnanakaw ang tatay ninyo, sundin na lang ninyo, magnanakaw na rin kayo kasi yun nagis na ninyo. Yun yung prinsipyo na yun. Na, kung saan ako nagis na, yun din ako, doon ako magpakamatay. Di ba? Yun yung prinsipyo na yun, na inutil. Alam niyo masama, sundin pa rin ninyo kahit masama. Kasi yun nagis na ninyo. Ako hindi. Yung nag-istang mo mali, hindi ko susundin kasi mali nga. Tulad ng papa ko, napakasilosong, grabe siloso. Ini-share ko na sa inyo yan. Sinunod ko ba? Hindi. Ang sabi ko, pangako ko sa sarili ko na hindi ko tularan ng papa ko. Dahil lumaki kami na walang tulog, malungkot, magulo dahil sa silos ng papa ko. Kaya hindi ko ito ipadama sa pamilya ko. At hindi naman talaga. Kaya lumaki ako, naturo ko nga sa inyo, sinishare ko sa inyo. Maraming beses na inagawan ako ng girlfriend. Pakialam ko sa inyo na yan. Kadaming babae sa mundo.
Di ba? Gusto niyo ako pa mangligaw para sa inyo. Di ba? Yun ang patunay na hindi ako siloso. Kaya akong maghanap ng ipalit sa girlfriend ko kung gustuhin ko. Kasi alam ko ang paniniwala. Wala tayong karapatan sa isang babae na hindi pa tayo tali. Malaya pa tayong lahat. Malaya pa sila. Malaya pa ako. Malaya pa kayo. Pero sa inyo, girlfriend pa lang. Yan naman na ka ng away. Bugbugin na yung girlfriend ninyo. O nasaan ang Diyos doon? Wala. Pero pag nagsalita kayo, ligtas na kayo. Kasi may reliyon kayo. Nagsimba kayo. Hindi yun doon ang basyan. Basyan kung paano natin nabubuhay. Ito yung mga sinasabi ko sa iyo. Mga halimbawa lang yan kung ano ba talaga ang totoong tunay na kaligtasan. So yun. Mga tawag ko. Mga kapuso na lang. Kasi mga puso naman kayo. So sana naitanim niyo sa puso at isipan ninyo kung ano talaga ang tunay na kaligtasan. Thank So, you. maraming salamat. Thank you, Brother Sana Noel. may natutunan kayo kahit papaano. Dahil ako, totoo na eh. Ayun, tinapat ko sa inyo para matutunan ninyo. Ang problema lang, nakatingin kayo sa akin, yung tainga ninyo, ang tanong kung nakarinig ba. Kasi ako, bingibingin ako eh. Wala akong narinig, sinabi nyo eh. Ha? Smile kayo. Ako, hindi ko alam kung anong smile. Sabi siguro, smile lang tani para sabihin nakaintindi tayo. Bakit? Nasabi ko. Kasi yun ang gawain ko noon. Nag-aaral ako. Smile lang katapos teacher. O di ba sabi teacher, naminaw, tinulalo. Tawalagon. O di ba? Kaya siguro ako nagtuturo kasi ma-relate ko lahat. Yeah? Pero hindi ko tinuturo sa inyo ang maling paniniwala. Dito ko nga na-realize eh, na sa ginagawa ko na to, tama ang paniniwala ko na pag nanatili pala tayong tahimik, mahiyain, walang mangyari sa buhay. Itong sa ginagawa ko, nagsalita ko sa harap ninyo na hindi naman to ang kalooban ko. Sobra ako ka tahimik, sobra ako kaburong, hindi ako nagsasalita, hihilahin pa ako, nanginginig pa ako, pero nagampanan ko to lahat. Dahil yun ang paniniwala ko no, na walang mangyari sa buhay ko pag manatili akong ganun ang kalooban ko. Kaya nagsumikap ako na mabago. At nangyari naman talaga, nabago ko ang lahat. Dahil sa paniniwala ko na yun, may nabago. Kaya nagampanan ko magsalita sa harap ninyo. Ano ba sabihin ninyo sa akin? Masaya ako. Sinabi nyo, pangit, salamat. Kayo naman totoo. Alam mo, pagpilitan ko na gwapo ako nga, pangit naman talaga. May problema ko sa pag-iisip. Di ba? Kayo, sinabihan na kayo, uy, pangit mo. Mura na din kayo. Kasi sinabihan kayo pangit. Ako, pag sinabi nyo pangit ugali ko, ay, tanggapin ko. Yun ang sinabi nyo eh. Di ba? Pero sa katotohanan, Diyos lang nakakaalam. Paano sinabi ng Diyos? Yun ang pakinggan ko. Di ba? Okay ba yan? Okay. Ba? Okay. Ito number na kuya. Ano na? Loto number daw. Ito number. Yung mukha mo, zero. Mukha zero. Ha? Loto number. Dami na sa akin ng loto number. Ginawa na yun ang Diyos ng hingian. Di ba? Tama, puro hingi. Hingiin kaya ninyo na mamatay kayo. Ha? Okay yun ah. Ayaw po. Ayaw po. Ako, hinihingi ko yan.
Tagal ko na hiningi yan para manahimik na at matapos na. Lahat naman tayo at least mapaaga eh. May libing pa tayo ng maayos. Baka magala pa, baka nagkaroon na tayo ng mga ano dyan, haloblak. Wala namang palibing sa atin. Pero hindi naman nangyari. Kaya ilagay natin sa Diyos pag hindi pa niya ipagkaloob dahil may purpose pa ang buhay mo dito sa lupa. Manatili kang mamuhay. Di ba, GR? So, yun lang. Miski, maraming salamat. Thank you, Brother Mer.